medyo namomroblema ako dahil kasi yung National Security Plan ng US, biglang nagbago. Talagang 360-degree turn. Linabas lang noong December 4. Eh, hindi tayo parang walang nakikinig. Eh, ang liwaliwanag ng sinasabi ng US, na balik na daw sila. Kung may pivot to Asia dati, ngayon, hindi na daw sila makikialam sa Asia. Babalik daw sila sa Western Hemisphere. At ang sinasabi, huwag kayong mag-aaway sa China kasi kahit competitor namin, ngayon rebalancing na lamang ng economic and trade ties. Ayun. Ano ibig sabihin niyan? Iwanan nila tayo. Oh, may iwan tayo sa kangkungan nito. So, wala na yung Mutual Defense Treaty. Kaya ngayong Ironclad Alliance, paano po ba yan? Pupunta siya sa Western Hemisphere. Ano yun? Sa Cuba na lang siya makikipagkaibigan? Oh, makikipagkaibigan na lang sila sa Ukraine, Russia, yung mga Germany, yung mga ganon. Tapos tayo, bahala na tayo sa buhay natin kasi ang sabi... Hindi ko sinabi ng Amerika na bahala na kayo sa buhay nyo. Parang ganun eh. E di ko, tanggalin niya na yung EDCA, umuwi na kayo. At para sa ganun ay masabi natin na sila-sila na, kayang-kaya na nila yan. Dito na tayo sa Western Hemisphere. Yun ang sinabi eh. O ba't niya iiwanan yung EDCA pagkatapos tayo magbabayad? Eh, parang ganun eh. Kasi sabi, share the burden, 5% of GDP. Parang may ganun. Ano yun? Ba't ako mag-share ng burden? Kayo nga ang pabigat sa akin eh. Tama. Umuwi kayong lahat Tama, at giginawa ang buhay ko. Oo, Di ba? tama. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Mga kababayan, Senador Amy Marcos. Nako. Pakilala ka, ma'am. Maraming salamat at magandang hapon. Talagang walang iwanan kay Senator Marcoleta. Parati kami magkasunod. Ano ba yan? Kami yung kadenang totoo. Swak na swak kami sa kadena. At magkasama kaming oposisyon. Ngayon, ayan na naman, magkasama na naman tayong minority. Mga kontrabida. Ganun ba yun? Pero tinatanong ni Jen kanina kung ako, ayoko na sumama sa BICAM. Ikaw na lang siguro. Ang sabi kasi, puro vice chairman lang daw. Eh, wala nang gustong sumama. Eh, ngayon, sabi ko, at least may kinatawan kahit isa yung minority. Vice chair ka naman. Ayun, kaya vice chair okay ako, wala nang choice. Si Bato, hindi na mahanap. Ayun na. Tapos, si Hinahanap Jinggoy. ba? Ewan, di ko alam. Sabi, alam daw kung saan eh. Nasa Pampanga daw Nakita eh. na rin kung saan-saan eh. Opo. Hindi ako, napapirma ko doon sa Minority Report eh. Ganun mo ba? Kaya nga eh. Sabi ko sa Anim kaming nakapirma. Nakapirma? Oo, nakapirma. Kasama ba si Senador Bato doon sa anim po? Sa pumirma? Opo. Oo, bigay mo nga sa akin yung aking... Kitab? yung aking... ano yan? So, totoo pala na talagang alam kung saan. Cellphone. Mamaya, para ipakita ko yung, sige nga yung po, pirma sige. niya. Oo. Oo, lahat kami pumirma. Hindi nagtatago yun. Oo, andyan lang yan. Ay, hindi ko maintindihan. Bakit sa yung ICC warrant, kung talagang may ICC warrant, ba't hindi ilabas? Yun ka. Eh, sabi na, andyan. Sabi naman ng isang kapatid, wala daw. Ano ba talaga? Nasa telepono daw. At sa telepono, gano'n na Hindi, pero- naman. Paano naman Presidente Duterte? Parang issue pinakita dyan, lang ganyan. Kinakailangan na si Sen Aimee tatayo. Alam ko tatayo siya yan. Opo. Isang araw, siguro mga Lunes o Martes. Pagka pa naglabas ng warrant of arrest ang ICC, mandatory ba na isusurrender mo na ang isang Opo. mamamayang Pilipino? Wag na yung senador. Kahit na hindi senador. Kahit na tindera lang sa palengke. Bakit? Ibig mo sabihin na yung ICC mas mataas pa sa legal system ng ating bansa? Yun ang dapat nating mapag-usapan din sa Hindi Senado. po pwede yun. Yung nangyari kay Presidente Duterte, hindi dapat maulit. Kasi labag talaga sa ating saligang batas. Wala nang tataas pa doon. Kahit international ek-ek pa yan. Mas mataas talaga yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Siyempre. Yung due process, syempre. At Pilipino yan eh. Kung Pilipino, syempre, kailangan dadalhin muna sa korteng Pilipino. Kung makakuha sila ng warrant of arrest, ayun. Pero kung wala pa, walang visa yun. Nasa korte natin na kilalanin o di kilalanin yung mga warrant na linalabas na galing sa labas. Tama-tama. Nung nakaraan, di ba, Nelson, natalaki natin na naglabas na ng Ruling. ang ruling ng Supreme Court o kung sa bagay nito, di po ba, Superate?
Yes, ang sabi naman Oo. na wala pang issue, wala pang injured party, wala pang maski ano. Kaya dinismiss yung kay Bato. Yun ang intindi ko eh. Aha. Kasi premature eh. Wala Premature pa daw. namang, wala pa nahuli. Wala pa question yung nahuli. yung Oo. Wala tinitiar pang ko. maipakita Opo. yung ICC. Dapat may mahuli na halimbawa, may nahuling butiki halimbawa. Para meron ng actual case. Actual Wala controversy. pang Doon kaso natin eh. matetes kung talagang kakasa ang Supreme Court. Kasi kung ako yung Chief Justice ng Supreme Court, Opo. teka muna. Aha. Bakit? Mas mataas ba yung legal system o yung Ng ibang bansa. ng ibang bansa kaysa sa atin? Aha. Hindi naman ako papayag sa ganyan kasi meron tayong saligang batas, sasabihin niya. Opo. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Bigla mong isasakay na naman sa kung anong nangyari. Sabi nga ni Sen. Aimee, Uulitin ba yan? uulitin mo na naman yon. Aha. Samantalang kung tutuntunin mo mismo, yung mismong provision ng Rome Statute, kung sino man, halimbawa talagang nakapag-issue na ng warrant of arrest, Opo. makikialam pa rin yung yung judicial authority ng domestic court eh. Kasi para masino mo kung talaga yung sinabi na yun ang taong yon. Ayun. At Opo. kung halimbawa yung kanyang karapatan ay naproteksyonan. Opo. Kaya dadalhin mo muna sa korte. Hindi mo dadalhin sa Villamor Airbase eh. Kailangan natin matingnan, matest Opo. kung nasusunod pa rin ang mga batas. Parang hindi na eh. Kasi sabi, bendable na daw yung batas sa Pilipinas. Kung sa bagay, Papayag ba tayo doon? Ay, wag naman sana. Bendable. Oo. Depende kung sinong kaharap. Pwedeng tumambling, pwedeng matibay, pwedeng bumaliktad. Ano ba yun? Aha. Hindi po pwedeng hindi pwedeng baluktutin. Wala Hindi po. tama yun. Doon mo makikita ngayon kung papayag ang Korte Suprema. So, purbahan mong baluktutin ngayon. Mukhang sa mga nakaraan na madaming kasong naisampa sa Supreme Court, mukhang matibay at matatagang paninindigan ng Supreme Court na dapat susundin ang itinatadhana ng saligang batas. Lalong-lalo na yung sa mga paglilipat ng pondo. Hindi po ba, Sen? Oo. Nanindigan ng Supreme Court eh. At least nakita natin ngayon na sinabi niya, ay, balik mo yan. Hindi mo dapat kinuha yan. Aha. 60 billion yata yun. 60 billion. Tsaka PhilHealth. Oo. Oo, labag Ang problema dito, saan kukuha ng ibabalik? Sa pondo rin na galing din sa mamamayan. din O sa pagkatapos charter ng PhilHealth. yung PDIC. PDIC, mas PDIC. malaki yata yun. Opo. Malaki pa. At saka yung may iba pala mga ahensya ng gobyerno na kinunan din, pwede daw pala nilang gamitin yung naging desisyon tungkol doon sa PhilHealth issue na para bawiin din po pala yung kanilang Oo. mga pondo. Yun din ang sinasabi ng mga GOCC at yung mga GFI Yun. na pare-pareho naman ang sitwasyon nila. May sarili Opo. silang charter, hiwalay sila. Kumbaga, korporasyon sila. Opo. Hindi sila directly under the mandate of the department. So, hindi sila pwedeng pakialaman ng basta, tuhugutin. Dapat ang iniimbestigahan dyan kung ano nangyari dun sa mga pera na yon na kinuha dun sa mga ahensya na yon. Kung ito ba ay kumita o kung ito ba ay naibulsa. Yun ang dapat imbestigahan nyo dyan. Kung may Ayun. pera kung saan-saan. Hindi naman po pwede yun. Pero ang sumunod na tanong ngayon, bakit sa halip na sa uli, kukunin sa GAA? Oh, yun. Kaya nga eh, nakakapagtaka Pwede eh. ho ba yun, Super Ate? Palagay ko, hindi po pwede yun, Oo. di ba? Isusoli yun, manggagaling sa National Treasury, Ayun, isusukli mo. Oo. Siyempre, Oo, hinugot tama. mo eh. Oo. Kaya ngayon, nangangamba rin yung Maharlika Fund. Kasi yung pera nun, wala naman tayong bagong revenue. Tama. Ika nga, walang bagong windfall. Di ba? Dapat ganun eh. Hinugot din yan sa Land Bank at DBP. May narinig akong mga bankero ang sabi, paano yun, isusoli rin ba ng Maharlika? Eh, di Oo wala nga na pala, pera yung no? Maharlika, Oo nga, nalo no? ako Oo na. nga pala, oh. Lumalaki sunog eh. Laki nga ng problema nun. Kasi kung kukunin natin at papasok sa GAA, di parang ang dating nun, na-double whammy mo yung tao, di ho ba? 2 beses mo Laki ng problema ng kapatid mo, Senator Aimee. kinunan eh. Oo, kasi kung Parang ang mangyayari, kakalimutan na yon. Oo nga. Kukunin na lamang yung pangbayad doon sa GAA. Opo. Mali yun. Mali yun. yun. Eh, naitanong ko Bulong-bulong nga yung nga tungkol eh. sa Maharlika na yan eh. Opo.
tinanong ko, sapagkat 2 taon na nakararaan, saan mo in-invest? Yun. Kumita na ba? Walang report eh. Oho. Ano po kasi, Ang sabi kumita daw. Pero nung kinocompute namin, kumita doon sa interest ng pera na kinuha doon sa land bank sa DBP. Yun lang yun. Pero wala interest pang lang. investment Hindi po. pa- hindi Kaya pa interest nakakadito eh. kung doon niya kinita lamang, kung doon niya lamang kinita, lugi pa rin. Bakit ka mo? Magkano yung sweldo nung Ng CEO mga ng opisyal, mga yes pa, lalaki ng sweldo ng mga yon. yung CEO, 2 milyon isang buwan. Isipin nyo. 24 years at 24 years. 2 years na eh. 24 months na po. 24 million na yung sweldo pa lang niya. Sweldo pa lang yan. Paano pa yung ibang mga empleyado At doon? kung balikan natin, yung mandato ng land bank, hindi ba para sa farmers yun, sa agrikultura, sa pag-develop ng Development lupa? fund yun eh. Yun ang tinatanong yung ko isa eh. naman, development fund, saan ba nag-develop? Nag-develop ng malaking sweldo, aray ko po. Yun. Ay, nako. Nabanggit niyo, Super Ate, yung lumalaking sunog. Hindi ba itong 4 na priority bills ay pamatay sunog? O wala namang, parang sincero na naman doon? Ko alam, hindi ko maintindihan yung mga congressman nung nag-meeting tayo sa Commission on Appointments, abalang-abala. Tanong ng tanong sa akin, seryoso ba yan? Seryoso ba yan? Abala yung mga congressman doon sa anti-dynasty. Anti-dynasty. Sabi ko, ang totoo, nakapag-hearing ako, noon chairman ako, matagal akong chairman ng electoral reform. Malabo yung anti-dynasty na yan. Ilang porsyento sa mga politiko sa ngayon ang kabilang dyan sa dynasty na yan. Ito na lang kina Senator Aimee, halos lahat sila ay nasa sa gobyerno. Nag-hearing kami dyan sa anti-dynasty. Ang totoo, hindi yan ang first time na magkakaroon tayo ng anti-dynasty provision. Kung maalala ninyo, sa SK, sa Sangguniang Kabataan, meron ng provision na hindi pwedeng kamag-anak, hindi pwedeng anak, hindi pwedeng yung asawa or apo, at kinakailangan pamangkin, di ba, third or fourth consanguinity or affinity doon sa SK law. Pero sa kagalingan ng Pilipino, nalulusutan pa rin. Kaya nauuwi sa definisyon mag-re-resign yung tatay na kapitan, halimbawa. Pagkatapos, yung asawa ang tatakbong kapitan at yung anak ang tatakbong SK. O dinalusutan na One at a naman. time lang. Ayun, so pareho silang hindi incumbent. Lusot na naman yun. Maraming ganyan sa maliliit na barangay, sa amin, sa mga liblib, sa tuktok ng bundok. Wala namang kamag-anak, walang hindi kamag-anak sa mga barangay na mga 500, 600 lang katao, lahat sila magpipinsan. So hindi naman mabuo yung barangay, yung sinasabing konseho ng SK. Hindi mabuo kasi lahat naman sila magkakamag-anak. Tama. So marami talagang problema yung Dynasty Bill. Kahit gustong-gusto natin maisatupad, ang realidad, ilan ba yung Dynasty? 67% daw ng Kongreso, tama ba? 72 yata? Mas malala. O, di ba? Pagkatapos, Sa Senado yata, mas mataas. Marami. sa Senado, 4 ang magkakapatid. Opo. So, yun. 4 di ba? 4 na Apat. pare. Opo. Bilyar at Villar, Cayetano, Tulfo, at saka Estrada. Oo nga pala, no? Oho. Ako hindi ako naniniwalang may Makakalusot papasayan. kaya sa Kongreso? Sa Hindi ako palagay niyo? naniniwala kasi isa ako sa mga naunang mga members ng House of Representatives na nag-file ng anti-dynasty bill. Anti-dynasty. Kung hindi ako nagkakamali, 14 Congress naipile na o 15 Congress. Alam mo, ang sa frustrations, Anyari? hindi nga hindi na agenda sa Hindi committee. yata na kalendaryo, di ba? Isipin mo yung kailangan lang inagenda, makalendaryo man lang, mapag-usapan man lang. Tama. Wala. Alam po ninyo, nung kinalendaryo ko, ang daming nagalit sa akin. Oo, yan. Walang yata nag-hearing. Ganun po Dalawang ba? beses ako nag-hearing. Yung ikalawang hearing, wala nang sumipot. Tapos hindi na nakikiusap sa akin. Galit. Ano ba ito? Ako tinanong ko lang yung COMSEC. Sabi ko, COMSEC medyo nagtagal Yung nga. yung anti-dynasty ko matagal na ito 8 months na ako. Binibilang ko Kausapin niyo po si chairman. Bakit naman kako? Di ba ikaw dapat ang nag-ano niyan? Hindi ba kinakailangan bang Di ba basta kausapin niyo si chairman? Pag-ausap ko kay chairman,
Kausapin mo si speaker. Sabi ko, ibang Ibang klase, no? klase. I-agenda nyo lang, pati si speaker pa rin, guguluhin pa natin. Nakita ko ngayon. Sabi ko, talagang walang mangyayari. Wala sigurong, siguro, nung panahon na yun, siguro ako lang siguro ang nakakaisip na dapat, isa katuparan natin yung sinasabi na saligang batas. Opo. Kasi nandun Andun. sa saligang batas. Kaya naisip ko, para magkaroon ng bisayan at hindi na magtalo-talo. Kasi totoo yung sinasabi ni Sen Aimee, wala siguro ngayon sa panahon natin ang magle-legislate ng isang batas na labag sa kanilang interes o lalaban sa kanilang interes. Para natin magawa yung anti-dynasty law na yan, kung sakasakali magkakaroon tayo ng pagkakataon na ma-amyenda ang Constitution. Yung bahagi ng provision na yun tungkol sa yung dynasty, aalisin mo lamang yung phrase na as may be defined by law. Ibig sabihin, halimbawa nakalagay to prohibit political dynasty. Ang nakalagay kasi ngayon, as may be defined by law. Ayun. Pag tinanggal mo yung as may be defined by law, period na yun. Ang magiging epekto ng provision na yun, self-executory siya. Hindi ka na mangangailangan ng isang enabling law para sa ganon ay matupad mo yung constitutional order na yun. Tatanggalin mo lang. As may, kasi pag sinabi mo As may be provided as by may be defined by law, gagawa ka talaga ng batas. Kaya mangangailangan ka talagang mag-file ng anti-dynasty bill. Ayun. Aba, ilan ang kalaban mo riyan? 70% dito ang kalaban mo. 62% doon sa baba. Pero, Sen Aimee, Talagang problematic Dalawang hearing nga lang galit na sa akin Hindi na ako kinikibo. ngayon po, mismong speaker Opo, at saka ang Pangulo, mismo daw nagsusulong nito. at Seryoso daw mismong po majority floor leader Opo. Kakayanin ba? What do you think? Sinong nagsusulong? Speaker Faustino D. Speaker po, At majority At saka si Sandro. Sandro. Naniniwala ka naman? Seryoso? Serious ba? Ang problema kasi, ako po nagsusulong. Opo. Pagtalikod. Kunwari lang yun, ang mahirap kasi ngayon dahil kasalanan rin ng media kasalanan ninyo Opo. Showmanship na lang Kami po naniniwala. Performative legislation, nalo ako na. At least napila. O bahala na. Kayo na. Sabi nga ni Mang Dante. At ganun din yung magde-define ng party list po. Diba? Ayun. Sa party list reform act. Nag-hearing din ako dyan. Sa awa ng Diyos, ako lang nagtsatsaga. Sa dalawang hearing, yung unang hearing, may dumating pa, nagpadala yung mga party list ng ilang abogado nila. Meron silang mga kinatawan. Yung ikalawa, naku talagang nagwelga na, hindi na sumipot maski isa. Pambira talaga. Kaya, ewan ko ba, paano ba? Pero bilang Paano isa pa po sa bubuyan? Sen Dante, doon sa part ng party list, ano bang mga dapat itama doon sa batas natin may kinalaman sa party list? Ang isa sa dapat itama dyan, Opo. kapag wala siyang malinaw na sektor na re-representa, Ayun. huwag mong papayagan. Ang problema po kasi dahil sa kaso ng Korte Suprema, kahit non-member ka doon sa Marginal Sector Association na yun, lusot. Pasok ka. Kaya, ewan ko, yun ang nangyayari. Kanya-kanyang party list. Pero hanapan mo pa rin ng sektor. May sector sila, Katulad halimbawa, pero hindi sila member. hindi ko nababanggitin yung pangalan. Opo. Sige, banggitin na ninyo. Pero nasa Alam isang naman natin block. lahat. Opo. Sabi ko, anong sektor ka naman? Kasi kung hindi mo maituturo, kasi ako urban poor. Opo. O itong isa ako, senior citizen. Yan. Opo. Ito si mangingisda. Ayan. Ikaw ano ka? Lahat daw ano niya. Lahat. Edi ang laki ng advantage mo pagkabutuhan ako. Ang boboto lang sa akin halimbawa, Urban yung poor. kumikilala sa urban poor na Yes po. tagapagtanggol. Ito naman ang boboto lang sa kanya, senior citizen. Ito mangingisda, ito farmer. Opo. Ikaw anong mo? Lahat kanya. Pagka naman tinignan mo yung pangalan ng niya, talagang hindi mo malaman kung ibig sabihin ng pangalan ng Oo.
O halimbawa sinabi mo, akba. O, hindi ko na Yan babanggitin na, eh. talaga naman. Ano nga, Itago natin sa pangalan na. akba. O, Kayo talaga. ano ba talaga ang sektor mo? Hindi, kanya lahat eh. Ano ko eh. Sakop lang. Sakop. Pwede ba yung lahat sakop mo? Walang sinasabing ganun. Ang mismong saligang batas nagsabi, labor, kanya, Yeah. urban poor. Sinasabi Marginal sectors dapat eh. Oh, marginalized nga eh. Dalawang operative boards ang kailangan, sabi niya. Oh, underrepresented, Yan. marginalized. Marginalized. Oh. Opo. Eh kayo, marginalized ka ba? Mm-mm. Underrepresented ka ba? Oho. Eh lahat nga. Underrepresented daw po yung kontratista. Kukunti lang siguro kayo sa bilang, pero iba yung ano nyo. Di ba? Marginalized daw Ang ibig eh. ko sabihin, paano mo i-represent ang kabuuan ng sektor? Doon lang mali na eh. Napakalawak. Mamili ka ng isa. Pero matinik na sila ngayon. Bilihan na ng sektor. Ayan, Oo. identified sa sektor. Kaso, hindi naman membro. Talagang hindi member. Pero, ewan, nalakad kasi yata naman, pumayag yung Korte Suprema Yung Korte doon. Suprema naman kasi sabi niya, hindi naman kasi kinakailangang mahirap yan para siya ang kumatawan sa mahihirap. Yes po. Kasi dating mahirap yan, nag-graduate na lang sa kahirap. Di mama naman na niya. Nag-graduate yung Di mama ba? na ng Sa bagay, totoo naman eh, di ba? Meron naman Correct. nag-graduate talaga. Pero paano mo kanyang i-represent yan kung hindi ka naman talaga, yung advocacy mo, wala naman dyan. Malayong malayo eh. Malayo. Halimbawa, kontraktor. Ayan, opo. O ang nirepresent niya, construction workers. Oho. Eh di namamayagpag naman daw po sa kamara yung mga project yan. yun Hindi okay pa rin, makapangyarihan daw po. Ang botante yata niya, kapwa niya mga mababatas. Di ba? O wala ka namang nakitang panukalang batas na nagsulong siya para sa mga construction workers eh. Bagay. Halimbawa, meron Halimbawa siyang ngayon. meron sila siyang unemployed. panukalang batas. Oho. Lahat kanya ng construction workers bigyan lahat ng mga basic tools. Tama. Ayan, oh. Martilyo, lagare, Oho. Accident insurance. Yan, ako di ba? po. Wala eh. Yung mga kailangan Opo. talaga. Pero lahat ng flood control projects nakuha nila. Ay, malaki, makapangyarihan nga po. Oh, ano, sektor ba niya yun? Oho. Nak. So medyo, Kabaliktaran nga eh. apat lang yung bill na binanggit. Ngayon mukhang yung dalawa ata, hirap na yung mailusot, ano? Parehong ano. Ay, nako. Dynasty, ano pa? Oho. Yung sa party list. Party list. Ano pa? Opo. Yung kadena. Yeah, yung nabanggit na kadena. natin. Kasi na medyo lulusot. Pero eh. ako nagdududa ako, lumusot nga. Ang kaso, ma-implement ba? Kasi napakababa ng kanilang implementation disbursement rate. Nasa 23% lang. Nung last year, itong taon na to, 2025. Ang DICT ang sinasabi mo. Hindi, yung DepEd po. DepEd. Yung DepEd po. Yung construction of school buildings, di ba 22 classrooms lang? Opo, tama. Talagang inamin naman ng DPWH. So, bale 23% lamang ang naisatupad dun sa 29 billion. Hindi nila magastos. Pera na, Paano nakapokus sa mga Duterte kaya hindi napagpagawa ng school? naging bato pa. Yun na nga. Kaya nga, kung 29 billion, di nila alam gastusin, paano pa kung 80 billion? Kahit wala namang tututol na kailangan natin ng mas maraming school building, ma-improve yung edukasyon, lahat, talaga bang budget ang problema o may iba pang problema? Yun ang issue. Hindi nga nagagastos. Yung may hawak ng budget ang problema dyan, hindi yung budget. Kasi, Pero ngayon po, binigyan nyo yung DepEd ng 1 trillion mahigit, di ba? kaya nga, laki-laki ng budget nila eh. Kaya Malaki po nagtataka ngayon. na ako eh. Kasi naman sa saligang batas, Dapat pinakamalaki ang education talaga, Oho. ang mas pinakamarami Oho. ang kanyang share sa budget. Pero hindi, Tama naman. pero hindi ba siya nahanapan? Dapat ikaw rin ang may pinakamaraming accomplishment? Correct. Dapat. Di ba? Oo. Ikaw ang pinakamaraming budget, kaya dapat yung budget na yan, Oho. Tapos, nagamit mo sa paraan 22 classroom lang na pa tayo. na Yan, ikaw na-utilize pa mo rin ang na. mas maraming. Paano yung 22 classrooms? Pinakamagandang accomplishment ba yan? Opo. Ano ba yan? Nabigla pa si Secretary ata nung nireport. 22 lang ba talaga ito? Nagulat talaga. Ang totoo, yung mga classroom na yan, yung huling massive school building program, hindi ko naman pinagmamayabang, fact naman to, sa ilalim ng ama ko, yung first term niya. Opo. Yung kung maaalala pa ninyo, naaabutan naman natin yan, Nelson at Mami Dante. Yung mga Marcos Marcos type type. prefab schools. Oo, yun. Ayun.
Talagang kinontsaba niya lahat ng mga steel works, no? opo. Yung Mars Steel, Ismael Steel, kung ano-anong steel. Tapos parang Lego yan eh. Parang tupi-tupi lang yun tapos siniship Tatayo out. kaagad. Sa loob ng 2 linggo, Meron na. mapapatayo ng mga iba't ibang eskwelahan sa community-based. So, ang unang-una, ano ba talaga ang plano para magkaroon tayo ng kadena nga? Dahil hindi ko pa rin maintindihan ano ba yung plano. Unang-una, dapat may new technology, katulad nga nung prefab. Ngayon, mas magaling na. May mga modular, may kung Yes. ano-anong bakal, mga foam concrete, lahat built-in na, naka-formworks. Ang dami-daming technology. Alin ba dyan? Pagkatapos yun, noon, ano ba talaga yung priority? Kasi sabi nila, LGU na lang bahala. Siyempre, lahat ng mayor, pipila dyan. There are many issues na parang nagugulan ako, Baka pati yung diba? teacher. Kasi ang sekreto ng quality education, alam naman natin, teacher. Ay, yes po. oo. Diyan talaga umiikot ang quality education kahit saan sa mundo. Totoo. Dapat taasan yun ang sweldo ng mga teacher para ganahan magturo. At kahit anong ganda ng school building mo, kung yung teacher mo, underpaid, underqualified, overworked, naku talaga naman. Paano tayo aahon nito? Oho. Ang isa pang last na napag-usapan natin para maubos natin yung 4, ano? Opo. Yung Independent People's Commission Act. Oy, nalito talaga ako dyan. yung Manong Dante, paano ba yun? Nung una, sabi ni Babe Singson, nung umalis siya ng ICI, bigyan daw ng ngipin at budget at Yes. sariling tauhan ang ICI. Tapos, si Secretary hindi, Ombudsman Remulla yata nagsabi na 2 buwan na lang yan. Yeah. Kasi, ikakaso na yan, i-charge na ng ombudsman. Pagkatapos noon, nagbigay na naman ng budget ng 41 million yata, 40 or 50. Ayun, may budget na siya. Pagkatapos noon, anong next na sinabi, may batas na dapat Ito gawin. nga po. Parang, alam ba natin ang gusto natin? Bakit pa iba-iba? Saan ba tayo patungo? Yun nga rin ang gusto kong itanong sa iyo eh. Talaga? Distant sister lang po ako. Kayo talaga. Kasi alam mo, dikit-dikit talaga yung Hinong-hino problema. na ako. Dikit-dikit talaga. Katulad nung binabanggit niya kanina, yung sa education. Wala ngang mababa ang sweldo ng teacher. Yes. Di ba? May pamilya din siya. Paano siya makapagtuturo ng mabuti? Pag hindi nakapagturo ng mabuti, yung tuturuan mo, talagang wala rin. Yun naman opo. tinuturuan niya rin. Minsan wala rin makain. Ano? Opo. Stunted din yung mga bata. Katulad pinag-uusapan namin sa Senado, napakarami nito. Kapag pala yung isang bata ay hindi mo na subaybayan, yung first 1,000 days niya, importante pala yun eh. Opo. Kapag sumablay doon, naging stunted yung bata, kahit ano pang gawin mong intervention, mahirapan Wala na, hindi na. Sayang na yung ano ng Hindi na gobyerno. makahabol yun. 30% smaller ang utak. Hindi na lalaki sa ganun pala, 100%. So, 70%. So, umpisa pa lang, lagpak na. Wala pang fighting Wala na, 75. yun ang mahirap. Kahit, siyempre, kahit nga gusto mong tulungan, dapat mo naman talagang tulungan. Pero mawawalang bisa rin yung tulong mo eh. Kasi nga, argabyado na eh. Sa namin puntahan nga natin, teka lang pala, doon sa BICAM, napagkasunduan na po ba kung talagang live stream o kasi parang ayaw po yata ng counterpart doon sa camera, i-live May stream. umaangal. Ewan ko kung bakit. Kasi Ganun ba? doon sa mismo BICAM, alam naman ninyo, picture taking lang yun. Ba't sila tatakot doon? Pachika lang yun. Mga kasunduan nasa likod. Ewan. Pero mukhang tuloy na daw yung live stream, 2 o'clock tomorrow Ayun. sa PICC. Ewan ko kung PICC. gano'ng kadaming tao, ba't PICC? 2,500. Dati di ba parang sa isang hotel lang dito sa ano kayo, Kaya no? nga, hindi ko alam, hindi ko maintindihan. Tapos, Oo nga, 2 no? o'clock daw, kaso hanggang ngayon, wala pa kaming matrix nung disagreeing provision. 1,000 yung pahina nun. Yung binigay sa amin sa Senate version pa lamang, nasa 1,600 pages. DPWH pala. Wow, grabe. Oo. Kaya nga, ewan ko, ano bang gagawin namin bukas? Baka picture taking na ulit. Aray ko. Pero may deadline eh, no? December 24, 23 ata. Dapat daw 22 daw. 22. Ay nako, sabi ko pa paano yan, extend ng schedule namin dahil sabi, bibigay daw ng December 20, samantalang last day natin, December 17 po, no? Hindi, pero nung In-extend nagkukos tayo, sinasabi ni Senate President, baka yung December 22 yun ang ratification. Ano ba yun? Yung parang may, ano yun?
pre-enrolled bill Oh, and pre-enrolled, ratification oo. at the same time. 22 sipin mo 22, sipin mo Pero ano Tsaka po, wala nang tulugan yun, maski Sabado tsaka Linggo. ganun Sinabi niya, po. kaya okay lang. Sabi ko, ikaw na lang. kaya pala ayaw nyo na sumama, Sen. Wala na Hindi naman ako vice chair eh. Ganun po. Pero anong assurance Nakikisuyo natin? na lang ako kay Bongo na sumama kahit paano. Oo. Tapos at least may backup dancer ako kahit paano. Ganun ba? Ang hirap ng ganun eh. Paano Pero kaya? ang gusto ko po malaman, anong assurance natin na hindi na mauulit yung nangyari? Yung dati, na nagkaroon po ng skandalo. Paano nga magkakaroon ng assurance? Ito nga sinasabi niya, bukas 2 o'clock na ang umpisa, wala pa yung kopya na hinihingi Wala niya. pa akong kopya. Kung 2,000 yun, halimbawa, DPWs lang, yung pa naman ang dapat na tingnan mabuti, yung DPWH eh. Oo. At So, saka, paano niya titingnan lahat yun? oo nga, no? Tsaka isa ata sa may pinakamaraming amendments po, kayo Sandante, di ba? Hindi Doon sa- naman, kukunti naman yung sa akin. Although, okay. piling-pili naman talaga. Opo. Kaya lang, importante ron ay hindi lang yung individual amendments namin. Kung ano talaga yung, kuminsan kasi, kung paano yung paglalatag nila ron, lalong-lalo na kung hindi naman nakikita ng nakararami. Kaya mas mabuti kung naka-livestream halimbawa at mayroong papayagan na nakatingin kahit na medyo malayo. Aha. Diba kung paano nila gagawin Pero yun? manong dati, ina-assume po ninyo may debate. Kasi yung dati, ang BICAM, wala naman Wala nang debate. Hindi, nakakatid na rin ako ng Bicam kaya ayoko na rin eh. Nandun lang kami. Picture taking, tas kakain. Sa totoo lang naman Opo. in fairness, sabi nga nila, masarap talaga yung mga pagkain. Nandun daw po talaga masasarap Kaya lang, na hindi na pagkain eh. maintindihan. Bulungan ng bulungan yung chairman ng Appropriations Committee at saka yung... Speaker. Hindi, yung panahon namin, yung si Kwan sa Senate, si Senator Loren Ligarda, ang finance chairman. Tapos yung Sa panig namin namin si Nonoy Andaya. Nonoy Andaya. Oh, 3 lugar pa yun eh. Ganunan kami. Ayun, puro kain lang kami. Yeah. Tambay lang kami. Hindi, wala na raw po ngayong mga bulungan at saka wala na rin small committees eh. Promise Para... Oho. bakit na-postpone na nga eh? Oo nga. Ay, yung ano mga ba? postponement na yan, di ba? Oo. Di ba, kwan yan? Katibayan na may bulungan at hindi nagkakasundo. Nagtataka nga ako kung paano. Tinatanong ko yung mga kongresista noon sa yung Commission on Appointments, kung sang-ayon na sila doon sa mga bilyon-bilyon na pinagtatapyas sa kanilang mga district budget. Aha. Sabi nila, meron ba? Meron ba? Hindi rin pala nila alam ano ba yan. Aha. Nagulat nga ako, halimbawa sa Cebu, di ba? Sunod-sunod ang pinsala sa Cebu, nag-umpisa sa Lindol. Tapos, ayan na naman, binagyo ng bonggang-bongga. Abay, ang bawas sa budget nila ay 47%. Oho. Hindi kasi ako naniniwala na dapat tigilan ng flood control. Titigilan yung kurakot na flood control. Yun, Pero opo. yung tamang flood control, katulad nung pinuntahan ni Manong Dante doon sa Kailangan Cagayan, talaga, oo. yung mga abatement, yung mga water impoundment, seawall, retaining wall, talagang kailangan yun eh. Aha. Totoo po. Kasi pagka wala tayo doon lalubog tayo sa baha. Yun ang tinanong ko noon. Kasi kung halimbawa across the board wala kayong flood control, Taliwala, Yun ang oo. ginawa hindi naman po pwede ka ako yun. Oo, tama kayo. Yung mga anomalous, yung mga ghost, yun ang tigilan Yun ang nyo. tigil. Pero yung legitimate na ilalagay dyan, paano ganyan kung tinanggal mo lahat yan? Paano kung talagang lumaki ang tubig, wala kang Mas pananggalan? kailangan. Grabe, yung mga lugar sa Pampanga, halimbawa, Ayan, yung opo. Minalin, ayan, Opo. yung mga talagang underwater na sila eh. Yes. Kaya kawawang-kawawa at saka yung mga hindi nababaha dati sa Bulacan. Ayan. Talagang bahang-baha na, hindi naman nababaha dati ang Giginto, yung mga lugar na okay lang eh. Ngayon, katulad na sila ng Kalumpit, ng Hagunay, pareho na eh. Oho. Ano ho, may panganib ba na magkaroon tayo ng reenacted budget sa Super Ate? Ang sabi Dahil nila, sa hindi pangyayari daw ito? papayag. Ay, kaya nga po. Pero hindi natin alam. Kaya eto nga, tinitingnan natin kung anong mangyayari bukas. Marami silang sinasabi na magiging high-tech na tayo, mga blockchain at kung ano-ano. Opo. Pero ang mahalaga, ano ang nila naman ng budget na yan? Hindi, ang naulinigan ko kasi dyan, Opo. kasi maraming magsasakripisyo Dati nilang nakukuha Yes. Lalo na yung mga may distrito. Mga Ayan, district opo. Tapos congressman. pinagtatapyas yung mga AIX na yan. Ay parang ayaw pa rin nilang maalis yan. Ngayon, Nako. papayag lang silang maalis yan. Pero yung mga distrito nila,
yung pinangako doon. Dahil doon lang naman sila talaga makapagyayabang sa mga distrito eh. Oo, Paano kung nawala ito? Di matatalo na kami. Oho. Ito ngayon ang kanilang ipipilit sa BICAM. Ayun. Tama po. Ang mabigat pa niyan, umaangal sila, marami raw silang inutang ng eleksyon. Kaya daw kailangan may project sila. Aray ko, ano ba to? Ang pakiusap Talaga namin ni naman. Nelson po, ito na personal Ano ba namin. to? Huwag tayo magkaroon ng reenacted budget. Kasi controversial budget nga po yung 2025. Eh, tapos Bulok nga ng i-reenact budget natin, di ba? Tama. Oo. Pinapirma sa amin yun nung BICAM na Opo. puro blanco. Oo. Ang daing blanco. Ayoko pirmahan. Sabi ka, katakot. Blank check. Ganun ba? Nako. Pumirma ka. Hindi. Masisira pagka-Ilocana ko. Ayun. Sige pa, ano pa, Nelson? Halimbawa nga, yung sa DPWH lang, tinignan ko kung gano'ng diferensya eh. 54 billion pa lang Ang pagkakaiba. laki. Ang laki talaga. Ang ng, binawas nyo, 54 billion Yes. mula dun sa version ng House. Ang laki-laki. Paano kayo magkakasundo sa... Ewan ko, kaya nga, ewan ko kung sasabi nila. Sabi ko nga, sang-ayon ba talaga sila dyan o hindi? Are you sure na pumayag na yung mga kongresista? Kasi aangal talaga yan. Opo. Imagine from 1.1 trillion Yes. last year, biglang naging 880 billion doon sa President's budget. Tapos sa Senate version, 570 billion na lang. Yes. Ayun, paano ba yan? Ang daming natanggal. I-assume natin lahat ng flood control, tinanggal na. Tapos ang masaklap pa rito, 75% ng foreign assisted. Tanggal. Eh, ang mabigat yan, yung foreign assisted, yan yung mga big time, long range na projects. Katulad ng nung Metro Manila flood control. Yan, Ayan, opo. babahain naman ng bongga ang Nabotas, ang Malabon. Ayan, wala na siyang pera. Pasig Marikina River Channel. Ayan Yun ang yung mali. mga... Yun ang mali. Yung foreign assisted, huwag mong gagawin yun. Dadalawin yun. 75% po ang tinanggal. Paano ka? Oo. Tapos yung mga island bridges ng Panay, yung Bataan Cavite na Metrolink na inaasam-asam, tanggal na rin. Paano ba ito? Ang bigat nito, so it's 108 billion sa foreign assisted. Mabigat yan. At asahan ninyo, billion-billion rin ang binabayaran natin doon sa, ano ba tawag doon? Yung holding fee? Holding fee yun. Diba? Mag-entail ng holding fee yun. Hindi lamang yun. Masisira pati yung pangalan natin. May reputational risk. opo. Maging Samantalang manunubat mas maganda pa yon kasi pagka yung foreign assisted, Opo. talagang dumadaan sa feasibility study. Yes. Mas ano pa yun mas maniniwala ka na yung nagagawa ng tama eh. Matibay. Dahil pati yung yung kanilang monitoring, yung nag-inspect, Yes po. lalo na yung mga JICA, dyan Seryoso medyo yun. ano ka dyan, Talagang- mas safe ka dyan. Pati nga materialis sa supplies nila, sa bidding pa lamang, mapakahigpit bakulit po na nila. eh. Talagang marami silang dinidisqualify. Ito nga, nanganganib yung malalaking project. Puro small time na lang, yung mga FMR, ayan, mga farm to market road. Basta magiging Sabi sa problema amin, dyan. farm to pocket road. Aray ko. Magiging problema dyan, paano mo paano mo didisiplinahin yung gusto mangyari ng House. Kasi nga, lalo na yung mga district representatives. Ayun. Sumugod na nga daw sa Senate nung nakaraan. Yun ang kanilang ayusin dyan. Naku. Kasi hindi papayag yung mga yan. Kapag hindi pumayag yan, Yes. Yes, narinig ko. pagka pumayag naman tayo, babalik doon sa ayaw nating mangyari. Opo. Diyan, magkatagalan. Ang Pero balita, ayaw naman sinubuhay. natin lahat naman Senate mag-reenact naman yan. Kaya gagawa ng kaparaanan yan. So parang nakita mo na, ma'am, nandiyan ka. Andyan na. Baka pumirma ka dyan. Paano kung baka Kaya kayo ako naman siguro na tama-tama, super ate? mas mabuti pa yung wala na ako talaga dyan. Kasi Galing niya umuwi. ayoko talaga yan. Hindi ako, kung ako yan, hindi ako papayag. Mag-away-away na kami. Mauuwi tayo sa reenacted kung ipipilit nila. Talaga naman. Tapos, yun nga, yung malaking problema, lahat ng tinapyas doon sa DPWH, sa foreign assisted na malakihang project na inaasahan, pati yung mga metro railway, yung subway, para Yes po. public transport, wala lahat yun. Tinanggal lahat. Lahat binagsak ngayon, ang karamihan, pinakamalaki sa DepEd. Na eto nga, nagtatanong kaming lahat, ano ba plano dyan? Kalaki-laking pera and chronically inefficient ang DepEd sa paggagastos sa school building. 29 billion pa lamang di nila magastos. 80 pa kaya. Pag umangal sila, total nandiyan ka naman,
ang gawin mong basihan yung allocation ng mga regions at saka Tama. yung mga districts. Kasi opo. ako nakita ko, ni-review ko eh. Opo. Ang gawin mong basihan yung HGAB. HGAB 2022, 23, 24 hanggang 25. Makikita mo yung lopsided na allocation eh. Ayun. Opo. Merong district, Opo. 11 billion. Oo. 8 billion. Meron namang ano lang, 1 bilang yung ano. Anong justification? Lalong-lalo na Oo, parehas opo, lang. oho. Pero yung malalaking yun yung mga 8 billion, 11 billion, nasa tuktok po ng bundok. Kaya nga, Tignan halimbawa, ninyo yung Yung mahirap populasyon. hanapin. Ilan ang bata doon? magbibigay tayo ng halimbawa. Tataka ka Opo. talaga eh. Bakit halimbawa yung pagkaliit-liit ng isang isla na yun na kung tawagin ay Romblon? Ako. Bakit pagkalaki-laki? Yung Region 4B. Ikumpara mo sa isang ano na hindi gano'n. Kaya makikita mo na may ano dito talaga eh. May salamangka Wala dito daw po eh. kasing reklamador sa Romblon. Kaya nga, kung Tanggap lang ng halimbawa, tanggap. ayusin lang talaga, i-reallocate lang yan. Opo. Huwag kayo mag-ano, kung gusto ninyo, pag-hati-hatiin nyo, pero hindi ganong kalalaki. Ang bigat eh. At saka yung Metro Manila, isipin nyo, nagsisiksikan yung mga bata. Nakaka 3 shifts Yes, ang opo. mga bagets. 2 oras na lang yata nag-aaral. Ano ba yun? Bagay, ang Defense Secretary naman natin, kasamahan niyo po sa Senado Yes dati. po. Mukhang okay naman ata ang performance niya ngayon. Yung pagkat bago lang sa Secretary Sani Angara, di po ba? That's right. That's Oo. right. Oh, magaling naman talaga si Secretary Angara. Yun nga Oo. lang, napakalaki ng department na minana niya at Ayun. napakaraing problema. Oo. Unang-una wala silang engineer, ano? Yun na nga yung problema nila, umaasa sila sa DPWH. Pagkat wala naman silang capability o technical capacity na mag-engineer, mag-design, mag-building, mag-audit, di naman nila strength yun eh, puro teacher. Pero hinihiling na, di ba, sila na ang magpa-implement at huwag ng DPWH po nung kanila mga Ang projects. sinasabi, magsasabay daw sila ng LGU. Yes, yes po. Ang kinatatakutan natin dyan, kung sa LGU, baka iba ng mga materyales. Siyempre, okay. kasi wala ring makuha. For example, yun nga, yung mga island provinces, kami sa tuktok ng Cordillera. Ang hirap-hirap maghagilap ng maayos na GI sheets. Naku, tingnan mo yan. Lahat ng binibenta, puro substandard. Nako. Yeah, parang mga papel na lang yun eh. Kaya eto nga, hindi mo maintindihan. Samantalang, yung building code natin, matagal ko nang sinasabi, nasa 250 kilometers per hour yung hangin. Naging pangkaraniwan na yun sa Ilocos. Yung hangin na gano'n. Yung hangin na gano'n, normal na lang. Oo. Tapos yung lindol, nasa 7 on the Richter scale. Nakailan na tayong dikit sa 7? Yes po. Yun na nga. So, kailangan yung materialis puwerte sana talaga. Sige. Hala, ako nang naging, ano yun? Anong pangalan niyo sa sarili niyo? Si Senator Simangot. Dati Senadora Bungis-ngis ako. Ngayon, Senadora Simangot na rin ako. Gumaya na ako kay Manong dati. Kaya kita inimbita rito Ayun. para masabi mo lahat yung dapat nating mapag-usapan. Ayun. Kasi baka akala nila, ako lang nagsasabi ng ganito. Opo. Meron dapat mag-articulate. Talaga ba isinasabi ko, ganun din ang kanyang nakikita. Duet po kami. Ayun na. Mga masungit na kami. Ano ba yan? At mapunta naman ako sa ibang topic. Hindi naman yung budget. Pagkat ako yung head ng Foreign Affairs. Yes po, yes po. Di ba Yan. yun din ang problema natin? Kasi next year, tayo naman ang host ng ASEAN. Yes po. Nako. So, eto nga, medyo namomroblema ako dahil kasi yung National Security Plan ng US, biglang nagbago. Talagang 360-degree turn. Linabas lang noong December 4. Hindi tayo parang walang nakikinig. Ang liwaliwanag ng sinasabi ng US, na balik na daw sila. Kung may pivot to Asia dati, ngayon, di na daw sila makikialam sa Asia. Babalik daw sila sa Western Hemisphere. At ang sinasabi, huwag kayong mag-aaway sa China kasi kahit competitor namin, ngayon rebalancing na lamang ng Yun. economic and Kaya trade pala. ties. Ayun. Ano ibig sabihin niyan? Iwanan nila tayo. May iwan tayo sa kangkungan nito. So, wala na yung Ang Mutual aangas Defense Treaty. Kaya nga yung Ironclad Alliance, paano po ba yan? Pupunta siya sa Western Hemisphere. Ano yun? Sa Cuba na lang sa makikipagkaibigan? Makikipagkaibigan na lang sila sa Ukraine, Russia, yung mga Germany, yung mga ganon. Tapos tayo, bahala na tayo sa buhay natin kasi ang sabi, ayaw nila ng conflict sa Taiwan Strait,
At saka, etong malupit, increased burden sharing with Pacific Islands. Ibig sabihin, tayo na magbabayad ng EDCA at BFA. Kakayanin ba ng powers natin Iiwanan yan? ba tayo nun sa ganung sitwasyon po? Sabi, dapat burden sharing, naku. di ba? Inobliga nila yung European na, magkano ba yun? 5%? Ako pang magbabayad ng EDCA, pauwiin ko na lang. Malis na kayo rito. Saan tayo bibili ng steak? Mga steak ang ulam noon. tatamnan ko ng lettuce yung mga ginawa. Naku, mga steak at saka donut. Saan tayo hahanap ng gano'ng yayamang pagkain? Ang problema natin, hindi tayo basta makano, gawa ng ang ating sitwasyon ngayon sa China. Di ba kung ngayon, kung halimbawa, magandang relasyon natin sa China, walang problema siguro. Yun na nga. Kaya, nakakakaba. Paano ba gagandang relasyon natin sa China? Hindi ko alam. Sabihin mo kay Ading, ikaw naman. Talaga? Paano ba yun? Hindi ko nga maintindihan. Kasi ang US po nakikipagmabutihan na rin ngayon sa China. Totoo. Di ba? Dapat talaga, independent foreign policy tayo. Ayun, Maliit lang tayong bansa. Bakit tayo nakikisawsaw sa umpugan ng malalaki? Talagang madudurog tayo na. Hindi ko sinabi ng Amerika na bahala na kayo sa buhay nyo. Parang ganun eh. Hindi ko, tanggalin niya na yung EDCA. Umuwi na kayo. At para sa ganun, ay masabi natin na sila na. Kayang-kaya na nila yan. Dito na tayo sa Western Hemisphere. Yun ang sinabi eh. O ba't niya iiwanan yung EDCA pagkatapos tayo magbabayad? Parang ganun eh. Kasi sabi, share the burden. 5% of GDP. Parang may ganun. Ano yun? Ba't ako mag-share ng burden? Kayo nga ang pabigat sa akin eh. Tama. Umuwi kayong lahat Tama. at giginawa ang buhay ko. Di ba? Tama.